araw! Ako si Angel May Golem at ang talakayan ko ngayon ay patungkol sa pictorial essay. Layunin ng video nito na ipaliwanag kung ano ito, paano ito ginagawa at kung bakit ito mahalaga. Ang pictorial essay ay isang presentasyon na gumagamit ng mga larawan na may kaugnayan na tema upang magkwento o magpahayag ng mga mensahe. Ito ang maikling caption para mas malinaw ang daloy at kahulugan. Mahalaga ang tema, tamang pagpili ng larawan at maayos ng pagkasunod-sunod ng mga ito. Halimbawa, nakita natin ang pictorial essay sa paralan bilang proyekto sa social media para maghatid ng mensahe at sa mga kampanyang panlipunan tulad ng tungkol sa kalikasan at komunidad. Malakas ang dating ng larawan kaya mas madali itong tumatak sa mga tao. Tingnan ko na ang pictorial essay ay isang makapangyarihan paraan ng komunikasyon. Ang paggawa ng pictorial essay ay hindi lang paglalagay ng pictures, ngunit kailangan ng malinaw na mensahe at tamang emosyon. Ang pictorial essay ay nakakatulong sa akin para mas maging malikhain sa pagpapahayag. Maraming salamat! Si Tricia May Montalvo mula sa Grade 12 Prudence. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa pictorial essay. Para sa akin, ang pictorial essay ay isang visual na paraan ng pagkukwento, gamit ang mga larawan at maikling teksto. Hindi lang basta koleksyon ng pictures, kailangan may sentral na tema o mensahe. Sa araling ito, natutunan ko ang ilang mahalagang bahagi ng pictorial essay. Una, ang tema. Ito ang pinakabuod o pangunahing ideya na nais ipahatid ng mga larawan. Pangalawa, larawan. Dapat malinaw, may kalidad, at higit sa lahat, may koneksyon sa tema. Pangatlo, teksto. Ito ang maikling paliwanag na tumutulong para mas maintindihan ang larawan. Hindi ito dapat mahaba. Sapat lang para mabigay ng konteksto o damdamin. Pang-apat, organisasyon. Mahalaga kung paano pagkasunod-sunod ng mga larawan. Dapat mula simula hanggang dulo ay may daloy ang kwento. Panghuli at panglima, layunin. Maaaring mabigay impormasyon, magpahayag ng damdamin, maglahad ng karanasan, o magmulat ng isipan ng manonood. Sa madaling salita, ang pictorial essay ay pagsasanib ng sining at pagsusulat upang maipakita ang isang kwento o mensahe sa paraang madaling maintindihan at mas madaling maramdaman. Isang halimbawa ng pictorial essay ay kapag gumagawa tayo ng photo story tungkol sa isang mahalagang kaganapan. Halimbawa, araw sa buhay ng isang mag-aaral. Sa ganitong pictorial essay, makikita ang larawan ng pagising, paghahanda sa school, pag-aaral sa loob ng klase, at pag-uwi at paggawa ng assignments. Bawat larawan ay may caption na naglalarawan kung ano ang pangyayari at kung ano ang nararamdaman ng tao sa larawan. Nagagamit din ang pictorial essay sa campaigns, documentation ng mga proyekto, pagpapakita ng kultura, tradisyon o karanasan sa komunidad. Social media at storytelling. Sa totoong buhay, malaking tulong ito sa pagpapahayag ng mga mensahe na mas madaling nakikita at nararamdaman kaya sa sobrang mahabang teksto. Sa pag-aaral ko ng pictorial essay, napagtanto ko na hindi pala sapat na maganda lang ang larawan. Mas mahalaga ang kwento sa likod nito. Natuto akong maging mas mapanuri sa pagpili ng mga litrato at mas maingat sa pagbibigay ng caption. Magandang hapon sa ating lahat. Akin munang ipakilala
aking sarili. Ako nga pala si Venus Francesca M. Cabingue, galing sa 12 Prudence. Ang video na ito ay ipapasa ko kay Ginang Alne, ang aming guro sa Filipino. Ngayon naman, bago ako magsimula, akin munang ipapaliwanag kung bakit ginagawa ko tong video na ito. Ginagawa ko itong video na ito dahil hindi namin na-ipresenta o hindi namin na-i-report ang aming paksa sa klase. Ngayon, may mga katanungan ako sa aking cellphone na aking sasagutin. Una sa lahat, ano ang pagkakaintindi ko sa aming paksa o sa larawang salaysay? Sa ating maririnig naman, larawan, from the keyword larawan, dito natin maibuod o dito natin mahuna-hunaan nato kung ano ang instrumento na ginagamit para mapaihiwatig ang mensahe. Ito ang larawan. Ang larawan o ang larawang salaysay ay isang instrumento na puno ng larawan para maibatid ang ating nais ipabatid. At para naman sa susunod, ang halimbawa naman dito ay sa mga report, makikita natin kung magprepresenta ang ating mga kaklase sa klase, sa ating mga classmates, dito natin makikita na minsan may ginagamit silang larawan para mapahiwatig ang kanilang gustong mapasabi. At para naman sa personal na reflection, nakikita ko talaga o I can actually see, makikita ko na ang larawang salaysay ay critical o magagamit ko naman sa aking buhay ng pagiging estudyante. Nang dahil estudyante ako, pwede ko itong gagamitin sa mga reports o kung may ipapahiwatig ako sa isang tao. Ang larawang salaysay ay may benepisyo sa mga estudyante at hindi lamang sa mga estudyante nga pala. May benepisyo ito sa iba't iba. It's well-rounded. May benepisyo ito sa mga nagtatrabaho, may benepisyo ito sa mga kumpanya. Hindi lang sa akin, ngunit isa akong estudyante at para sa iba din. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.